Maho natin ngayong umaga si Dr. Marlon Joselito Roberto Molano. Siya po yung officer in charge dyan po sa may Barangay Pinyahan Health Center. Ayun, Kasi partner, sakto. di ba, itong nagdaang weekend, in-announce ito pong pagdedeklara ng dengue outbreak sa Oo, Quezon nga eh. City, partner. Ikaw, taga QC QC ka, pa naman partner, din di ako ba? eh. Dahil nga ho, napakataas daw ho ng itinaas mga kabrigada sa dengue cases ho dyan at meron hong 10 Q-citizens ang pumanaw dahil po sa dengue. Alamin ho natin mga kabrigada yung kasalukuyang status ho niyan. Makasama ho natin si Doc Molano. Good morning, Doc B-Boy. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Doc? Gandang araw, Brigada Gab, Brigada Haji. Ako po si Marlon Molano. Pwede niyo lang po akong tawagin Doc B-Boy po, no? Doc B-Boy from Quezon City Health Department. Ayan. Okay. Doc B-Boy, unang-una po, nadagdagan pa ho ba ito pong numbers na na-announce po ni Mayor Joy nitong nagdaang weekend? Kasi parang ilang percent ho ito? Nearly 200% daw ho na mas mataas pa itong natala ho na dengue cases ho natin sa Quezon City kumpara ho sa nagdaang period, Doc B-Boy. Yes, actually, tama ka, Brigada Gab, no, sa Brigada Haji. Actually, 190% yung nag-increase ng cases natin simula January of last year compared to January of this year. Yung nabigay ni Mayora na numbers sa ni Dr. Rodi po nung press conference natin na 1,769, it remains the same currently, pero it might go up in the next few hours kasi we're still configuring and we're still updating the census from the Saturday and Sunday weekends from our Sentinel reporting units. Mhm. But most likely, the possibility is meron tayo na-detect na mga positive cases pa during over the weekend dahil naging action nga natin nung over the weekend is nag-open ng ating mga health centers for dengue fever express lanes. Mhm. And hinikayat natin lahat ng barangay na kung meron man na nilalagnat sa ating mga constituents, dalhin kaagad sa ating mga health centers para masuri at matest natin dahil libre naman ang testing sa ating mga health centers. Yun, so libre naman pala, partner, di ba? Oo. Pero ano ho ba, Doc Biboy, yung mga usual na sintomas? Ito po nga kapag sila ho'y nagkakadengue, lalo na ho yung mga bata, ano ho ba yung mga unang lumalabas sa kanilang katawan? Para ho, pag may nakikinig ho sa atin ngayon ng mga magulang, tapos nakita ho o narinig itong mga sintomas sa ito, alam ho nila yung dapat gawin at idulog na ho ito sa mga health centers, Doc. Yes, maraming salamat. No? Sa ating mga tagapakinig, ang number one na kailangan natin isipin is, number one is, pwede hong lagnatin po talaga ang inyong mga anak. Kasabay po dun sa paglagnat, pwedeng mahina pong kumain, pwedeng hindi tinatamlay, masakit po yung katawan, nagrereklamo po na masakit ang likod ng mata o tinatawag nating retroorbital pain, at nagkakaroon ng mga rashes. Yung rashes naman na yun, hindi lagi very specific yung itsura, no? Pero kapag merong ganun sa pamilya, nagka-rashes, nagka-fever, masakit yung kasukasuhan, masakit yung hindi na nakakakain, nangihina, pwede niyo po agad yung dalihin sa health center para masuri po agad. Pero kasi meron tayong mga tinatawag din na dengue warning signs, no? Ito na yung mga delikado na. So yung mga hindi na pakonsulta agad. Kasi siguro ayaw nilang pakonsulta dahil kaya pa nila sa bahay, which is wrong, no? Mali yung pag-self-medicate na kapag ganun. Kasi kapag hindi nabantayan, naging warning signs na po yung mga dengue natin na simptomas tulad ng yun na yung sinasabi natin na hindi pa karaniwang pandugo, biglang nawala yung pagkalagnat, hindi na talaga kumakain, hindi na nakakatayo, tapos medyo dehydrated na. Yun yung mga pangit o yung mga warning signs na kailangan ng dalhin sa ospital para ma-admit. Kasi po sa mga tagapakinig natin, no, ang dengue hindi po yan lagi na-admit sa ospital, tandaan niyo po yun. Hindi ibig sabihin na dengue, hospital po agad yan. Ang dengue kaya po natin yung gawing home remedy o sa outpatient basis. So kailangan lang po talaga at the earliest time na mayroong lagnat, fever, rashes, myalgia or any retroorbital pains or kaya parang tipong nagsusuka o kaya nagtatay, pwede niyo pong dalhin sa health center para po masuri po agad. Opo. Okay. Dahil nabanggit nyo na rin, Doc Bibo, itong self-medication, marami ho nagtatanong sa amin, epektibo ho ba talaga itong mga tawa-tawa? Kasi 'di ba yung ibang mga magulang, partner, 'di ba, at mga kabrigada, sinasabi nila, naku, wag ko nang dalhin sa ospital kasi baka mahal yung gastusin ko. Baka magdaan sa herbal. Madaan naman sa tawa-tawa, 'di ba, kapag ganyan. Ano ho ba ang tama ho dito, Doc Biboy? There's insufficient evidence that tawa-tawa and karika papaya can improve the symptoms of the patients, and
Ang naging study kasi nung iba, although hindi peer-reviewed yung study, nakakapagpa-increase daw siya ng platelet count, no? Doon sa mga pasyente sa mga dengue na mababa po yung platelet count. Although hindi insufficient yung studies, doon sa nirelease ng Department of Health na Omnibus Guidelines sa dengue, ang na-found out nila mas effective daw yung Carica papaya. Pero yung nga, we still don't usually, if the patient wants na magtawa-tawa or Carica papaya, they can do. Wala namang problema yun as long as walang allergic component dun sa mga yun. Pero importante, meron naman tayo mga binibigay na mas maganda para dun sa mga dengue patients natin na currently symptomatic. Yun yung binibigay natin sila ng magandang hydration through the ORS o yung oral rehydrating solutions natin, saka yung mga antipyretics. Kasi mas maganda yun na ma-hydrated sila compared dun sa ano. Pero I'm not against that naman na tatanungin nyo, Dok, magtao. Sige, walang problema. Kung meron naman, okay lang. Pero yung nga lang, there's no approved therapeutic claims about this. Hindi pa peer-reviewed yung mga studies. Pero no harm done naman as long as na walang allergic components dun sa mga yun. Okay. Pero ito, Doc B-Boy, yung 190% na increase, may consider ho ba ninyo ito na very unusual sa Quezon City kung ikukumpara na ho natin sa mga nakalipas na panahon? O talagang, kumbaga, seasonal ho ba yung mga ganitong pagtaas? Yun, magandang tanong po yan, no, mga kabrigada. Ano po kasi, the 190% increase, it's very mataas po masyado from the previous years na nakita po natin. Isipin nyo, January 1 to February 14, 1,769 cases na at hindi pa masyado umuulan. Paano ka pahaya pag umulan na? Kaya nga. Diba? Kasi ang problema dito sa dengue, nagbibigay tayo ng pag problema dito sa dengue, mayroong mga breeding sites yung mga mosquito natin na usually na-associate natin sa tuwing tag-ulan dahil pag umuulan, may naiimbak na tubig. Pero this time, hindi naman ganun kalakas yung ulan, paano-ano lang, so may possibility na pwedeng sa household galing talaga yung mga pinamumugaran ng lamok, yung tipong pag nagdidilig ng halaman, tapos may mga tumutulo sa mga aircon sa likod ng bahay, mga tipong ganun. So it's very alarming na for the past 2 weeks kasi yung percent change ng cases natin from 2024 to 2025 ay mataas. Tapos, ang pinapangit pa dito, within this time period, 10 na yung namatay. Compared last year na 2 lang ang naging ang deaths natin. So, this calls for an action po talaga para kahit pa paano magising po ang ating mga komunidad na hindi po lang lagi ang solusyon dito is pag nagka-dengue may gamot or parang mga hospital. Hindi po. Ang dengue po kasi is a very preventable disease na it would start from us in the community. Opo. Nakita ko po, Doc B-Boy, sa pictures na meron ho kayong Fever Express Lane. Sa mga health center ho ba meron tayong express lane for dengue patients? Yes po sir, meron po tayong express lane for fever, no? Siyempre, kung may fever, hindi pa natin alam kung dengue yung case na yun. Pero meron mga fever express lanes po sa mga ating mga health centers kung saan kapag na-triage po natin na Dok, nilalagnat po kasi yung patient ko, nilalagay natin siya sa isang special area kung saan sila muna yung uunahin natin mga pasyente compared dun sa mga iba na magpapakonsulta lang dahil mataas yung alta presyon, mga tipong ganun. Okay. So mas inuuna natin yung mga dengue express patient, mga fever express patient. Opo. Para mas mabigyan natin na pangunalunas kaagad. Pero ito, Doc B-Boy, I'm pretty sure nagawa na ho ninyo yung lahat ng information campaign, information dissemination, yung fogging o yung anong tawag doon? Yung kumbaga, fogging, misting, ganyan. Oo, di ba? Sa laban ho sa pinamumugaran ng lamok. Meron pa ho ba kayong mga naiisip or yung gagawin pa lamang ho na panibagong diskarte o approach para ho kahit pa paano yung bang pagiging proactive o yung preventive measures ho natin dito ho, laban ho sa dengue, Doc, dito sa Quezon City? Yes sir, actually we're already doing the sa yung tinatawag natin na vector control management. Ibig sabihin ito yung mga pag-spray sa ating komunidad kung saan mataas yung kaso. Ito yung mga ginagawa nating pag-trap ng mga OB larvae o may sinasabi tayong OB larvae trapping. Tapos meron tayong mga constant yan sa mga health center sa barangay natin na nag-health education campaign tayo. Pero ang pinaka number 1 talaga na dapat nating i-push this time is yung preventive side ng dengue, which is kailangan
masundin talaga ng bawat mamamayan natin yung sinasabi nating 5S kontra dengue. Ito na yung mababasa po natin sa ating mga Facebook pages na preventive side para hindi natin po makontract ang dengue. Ang number 1 po dito is search and destroy. Ito po yung pinaka-importante. Since preventive po tayo, alam natin meron lamok, sirain natin yung mga siklo ng pagpaparami na lamok. Di ba? Hanapin natin yung mga posibleng nilang pinamumugaran sa ating komunidad. Tapos, linisin natin to. Itaob natin yung mga container na pwedeng pag-imbakan ng tubig. Tapon natin yung mga gulong na pwedeng nilalagay sa bubong, ginagawang reserbahan ng parking lot. Hindi po pwede yung mga ganun. So, kailangan malinis po yung kapaligiran natin kasi kung walang infected na lamok, wala pong dengue. Tapos, minimake sure po natin sa eskwelahan, meron na po tayong mga memorandum siya sa eskwelahan. Magkaroon po tayo ng self-protection measures para sa ating mga bata. Tapos, ang next po would be seek early consult. Kaya nga binuksan po natin ang ating mga health centers hanggang linggo para mas maagang konsulta, mas maiiwasan natin ang severe cases ng dengue. And lastly would be yung support fogging. Ibig sabihin yun, sa mga mamamayan na nandyan na nakikinig po sa brigada, pag may kumatok po sa bahay nyo na magsispray po, huwag nyo naman pong palabasin o paalisin. Support po natin yun kasi yun po yung mga vector control management natin kung saan papatayin natin yung mga adult na lamok na nagsisirkula na sa ating komunidad. Okay. Ito, Doc Biboy, di ba kung hindi po ako nagkakamali, wala naman talagang gamot sa dengue. Kumbaga ba, yung mga pambawas lang sa pag-manage sa symptoms. Pero kumusta po yung capability ng ating QC Health? Kumbaga ba, sapat pa ho ba itong mga gamot para ho ma-manage yung symptoms ng dengue ho sa ating po mga QC citizens, Doc? Yes, of course. Actually, ang paggamot naman ng dengue is supportive treatment, no? Ibig sabihin po ano yung nararamdaman ng pasyente o presenta niya, yun yung binibigay natin na support sa katawan. Like for example, kapag may lagnat, antipyretics, mga paracetamol, and yung pinaka-importante nga yung oral rehydrating solution, yung ORS. Kasi hindi pwedeng dehydrated yung mga patients natin na may dengue. So, lahat naman po na health centers merong ganung mga merong ganung mga utilities as for now. Meron tayong inventory checking or monitoring. Weekly na ginagawa po yan. Meron po yan, hindi po tayo nagkukulang. Okay. At kung meron man, kung magkulang man, nagagawan po yan kagad ng paraan. Okay. Panghuli na lang po siguro, Doc Biboy, doon po sa sa Mandaluyong, may isa pong barangay doon sa Addition Hills. Inilunsad po nila itong, ang tawag nila dito may piso sa mosquito. Kung nakita ho ninyo siguro. Oo, sabi nga dito, dead or alive. Meron hong reward dun po sa mga makakahuli po sa lamok. Dyan ho ba sa Quezon City, meron ho ba kayong plano na magpatupad din ng medyo kahit hindi ganito, kahalintulad na mga programa, mga kakaiba, mga bagong approach para ho maiwasan ho yung dengue, Doc Biboy? Well, I cannot really explain the effectivity of that campaign that they're having. No, I cannot really tell you guys na kung magiging effective ba yung ginagawa nila or hindi. Pero for now, we're trying our best, or Quezon City is trying its best to engage muna the community through proper health education and promotions. Okay. Kasi yun naman talaga importante. We need behavioral change. Yung mga ganong gimmick ng Mandaluyong, it could help. Pwede naman po. Kaso nga lang po, we really need to understand muna the purpose of that campaign, no? So I cannot really tell if it's going to be effective or not. What I can really say is commendable on their part kasi nag-iisip po sila ng out-of-the-box thinking to. Pwede po yun. Kaso lang here, in Quezon City, we're trying to aim for behavioral change ng ating community kasi long-term po yun. Pwedeng short, ang iniisip po dapat natin is long-term, yung health literacy ng ating mga Q citizens. Okay. Ano yung pwedeng natin i-instill sa kanila para in the future, hindi natin to maiiwasan na natin to on their own. Parang ganun. Sige po. With that, Doc Biboy, maraming salamat po sa inyo pong oras ngayong umaga. At syempre, kami ho rito sa Brigada News FM may kaisa ho ninyo sa pagpapakalat ng impormasyon. At sana nga po matapos na ho itong dengue outbreak. Hindi lamang po sa Quezon City, pati na rin po sa ibang mga LGUs ho natin. Maraming salamat po, Doc Biboy, at mabuhay po kayo sa QC Health. Thank you po. Yes. Magandang araw din po mga kabrigada. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Fast Relax. Tanggal ang sakit, ora mismo.